Dadalhin na ni Olga itong si Tanggol kay Ramon. Siya na ang gumagawa ng paraan para magtagpo ang mag-ama sa simbahan ng Quiapo. Samantala, nasa mga kamay na nga ni Tanggol ang buong detalye sa target nilang dalawa ni Bubbles na itong si Alberto Reyes aka Ramon. At ibinigay na rin ni Balatugan ang impormasyon galing din kay Olga kung nasaan itong si Ramon kasama ang asawa. Samantala, nakita pala ni Olga itong si Ramon at mukhang na umalis sa mansyon kahit dali-dali din niya itong pinasundan sa dalawa niyang kalamay. Matapos natukoy ng dalawa kung saan papunta itong sila Ramon ay agad din niya itong pinaalam kay Olga na kung saan pinadalhan naman ni Olga itong si Balatugan ng impormasyon na si Ramon umano ay nasa simbahan ng Quiapo kasama ang asawa nitong si Mokang. Dahil sa malaki ang tiwala naman ni Espinas dito kay Tanggol na magawa nito ng maayos ang misyon nilang dalawa ni Bubbles. Bagamat hindi ni minsan sumablay umano itong si Tanggols at Bubbles. Bago kumagat ang dilim, nagpaalam muna itong si Tanggol kay Espinas na maari umano niyang dalawin ang kanyang lola, Tinding. At dahil may tiwala na si Espinas dito kay Tanggol, pinayagan din niya ito at mahigpit na hinabili ni Espinas dito kay Tanggol na huwag umano siyang gagawa ng ikakasama sa kanyang loob. Habang sa kabilang banda, walang katapusang pagdidate naman ni Mokang at Ramon. Naisipan naman ni Mokang na dalhin itong si Ramon sa Quiapo na kung saan siya lumaki para ipakita umano niya kay Ramon ang kanyang kinalalakihan. Sa simbahan ng Quiapo, nandoon na rin itong si Tanggol at Bubbles. Ganon din sila Mokang. Habang inaabangan naman nila Tanggol itong si Ramon sa labas, naisipan naman ni Tanggol na pumunta din siya sa bandang harapan upang magdasal muna at humingi din ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan dito sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kabilang banda, bigla namang nawala itong si Ramon. Ang buong akala naman ni Mokang ay biniro siya ng kanyang asawa kahit hinanap din niya ito. At habang tinawag naman ni Mokang ang pangalan ni Ramon, Alberto, hindi nito napansin na itong si Tanggol ay nakatayo din sa kanyang likuran. At hanggang sa nabangga ni Mokang itong si Tanggol sa hindi inasaang pangyayari, parehong nagulat ang dalawa. Hindi naman may paliwanag ni Tanggol ang kanyang nararamdaman dito sa harap ni Mokang. Sobrang natuwa naman itong si Tanggol at gusto niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Subalit itong si Mokang, dapat una niyang gawin ay kamustahin itong si Tanggol kung ano na ang lagay nito. Ngunit iniwasan pa ni Mokang itong si Tanggol na parang pinandidirian niya ito. Itinulak ni Mokang itong si Tanggol ng papalayo. Nakiusap naman itong si Mokang kay Tanggol na siya layuan na umano. Depensa niya ayaw na umano niya ng gulo dahil tahimik na umano ang kanyang buhay. Ngunit lalo pang ginaganahan itong si Tanggol na ilabas ang kanyang pananabik dito kay Mokang at sinasamantala din niya ang pagkakataon na walang kasama itong si Mokang. Hindi napigilan ni Tanggol ang kanyang sariling nararamdaman, hinalikan niya itong si Mokang sa labi. At nagawa din ni Mokang na gumanti. Nakalimutan ni Mokang na kasama niya ang kanyang asawang si Alberto Reyes aka Ramon. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa at hindi nila napansin itong si Ramon. Nanginginig naman ang tuhod ni Ramon habang patungo siya dito kay Tanggol at Mokang na naghalikan. Tumakbo sa isip ni Ramon na ito ang totoong minahal ni Mokang. Hindi niya alam na ito ang kanyang anak. Kahit lakas loob naman ni Ramon na kinuha ang kanyang armas at tinutok dito kay Tanggol. Laking gulat na lang ni Ramon nang bumunot din itong si Tanggol at humarap sa kanya. Nakamukha niya ang binatang nakita niya dito sa hotel. Si Ramon na ang nagkusang nagbaba sa kanyang armas dahil batid niya na ito ang kanyang anak. Tinanong ni Ramon itong si Tanggol kung ano ang kanyang pangalan. Inamin ni Tanggol na siya umano si Jesus Nazareno de Magiba at aka Tanggol. Laking gulat na lang ni Ramon.